Ang anak kong babae, na palagi kong pinapaboran, ay nagyayabang tungkol sa mamahaling bakasyon sa Boracay na nagkakahalaga ng mahigit 1,200,000 gamit ang mga card ko nang walang pahintulot ko. Ngumiti ako, pero galit na galit ako sa loob. Kaya hinintay ko silang umalis. Pagkatapos, kinansela ko ang bawat card, bawat reserbasyon, bawat order. Dumating sila sa gitna ng walang tao, at natulog akong parang sanggol. Nang magising ako, may 15 missed call at simula pa lang yon. Bago tayo magpatuloy, mag-subscribe ka muna sa channel, at sabihin mo sa comment kung saan ka nakikinig. At yung presidential suite, may napakagandang wraparound balcony na tanaw ang pribadong beach. Daddy, kita mo talaga ang mga dolphin mula sa bintana ng kwarto. Inilagay ko ang kape ko at sumandal sa leather chair ko. Pinapanood ang hapon na sinag ng araw na tumatagos sa mga bintana ng opisina ko. Ang boses ni Carla ay masigla sa speaker ng phone na may excitement na talagang nakakahawa na minahal ko sa loob ng maraming taon. Pero may hindi tama. Ang ganda niyan, anak. Saang resort kayo? Sa Oceanfront Grand sa Boracay. Perfect na perfect. May helicopter tour sila papunta sa Coral Reefs. Bukas ng gabi, kakain kami sa 5-star restaurant nila. Parisian trained ang chef. Tinapik-tapik ng pen ko ang mesa na Nara. Maganda sa Boracay. Naalala ko pa nga sinabi mo noon, gusto mong pumunta roon. Tumigil ako, hinayaan kong tumagal ang katahimikan. Magkano lahat yan, ikaw at si Ronan? Bahagyang pag-aalangan. Ah, alam mo na, nag-ipon kami. Si Ronan, 3 oras lang sa isang linggo sa Carlot, at si Carla sa Bautique. Halos hindi sapat sa kape niya. Ang galing naman na responsible kayong dalawa sa pera. Gusto lang talaga naming mag-special sa anniversary namin. October pa ang anniversary ninyo, Carla. Mas mahabang paus ngayon. Ibig ko sabihin, yung dating anniversary namin nung una kaming nagkakilala. Binuksan ko ang kalendar ko. Alam ko na kung ano ang makikita ko. February yon. Daddy, ang weird mo. Pwede ba akong maging masaya sa bakasyon ko nang hindi ininterrogate? Ang defensive niyang tono, parang malamig na alon. Siya pa rin yung anak ko. Yung baby girl ko na dating yumakap sa akin para magpabasa ng kwentong pampatulog. Pero ibang tao na ang nasa phone. Siyempre pwede, anak. Na-impress lang ako kung paano kayo nakapag-ipon ng ganoon. Presidential suite sa Oceanfront, helicopter tours, 5-star dining. Siguro mga 1,200,000 yan sa isang linggo. Hindi naman ganoon kalaki, Daddy. Parang sinasabi mo binablow namin ang buong ipunan namin. Hindi kita pinupuna, Carla. Proud ako na responsible ka. Sige, magpapak na ako. Alis na kami papuntang airport sa 1 oras. Mag-ingat kayo, anak. Magpadala ka ng pictures. Namatay ang linya, tinitigan ko ang phone. 29 taong pagiging ama. Natuto akong basahin ang mood ng anak ko na parang panahon. Yung kinakabahan na tawa pag binabanggit ang bonus ni Ronan. Yung pagkautal sa paliwanag ng anniversary. Yung mabilis na pagpalit ng topic tuwing tinatanong ko ang pera. Inilagay ko ang phone at binuksan ang laptop. Nagtype ako sa website ng banko. Habang lumalaki ang anino sa sahig ng opisina ko, nakaupo ako roon na nakatitig sa screen. 1,137,000, eksaktong halaga na binanggit ko. Parang alam ko na talaga. Ninakaw ako ng anak ko. Makalipas ang 3 araw, nakaupo ako sa opisina ko na may lamig ng kape sa tabi. Mas malambot na ang sikat ng umaga, at mahigit 1 oras na akong nakatitig sa bank statements. Kung ano man ang nagsimula bilang regular na pag-check ng finances, ay naging ibang bagay na. Nandoon na, naka-highlight sa dilaw. Philippine Airlines, 147,000. Eksakto ang petsa ng pag-alis ni Carla. Sa baba, Oceanfront Grand Resort Boracay, 720,000. Avis Rent-A-Car, 52,000. Boracay Helicopter Adventures, 70,000. Los Solil Fine Dining, 45,000. Kinuha ko ang kalkulator ko, kahit alam ko na ang total. 1,034,000. Sapat na malapit sa 1,200,000 kong tantiya para manikip ang dibdib ko. Bawat charge nasa American Express statement ko. Ang card na ibinigay ko kay Carla para sa emergency 3 taon na ang nakaraan. Ang card na ipinangako niyang gagamitin ng responsible. Ang card na tumigil na akong i-check dahil nagtitiwala ako sa kanya. May text si Carla. Sobrang saya dito. Ang ganda ng suite. I-screenshot ko, then tinawagan ko siya. 4 na ring bago siya sumagot. Hello, Daddy. Bakit? Anak. Kumusta ang Boracay? Grabe, paraiso. Kakabalik lang namin sa helicopter tour.
At mamaya pupunta kami sa restaurant na sinabi ko. Ang galing. Natutuwa ako para sa inyo. Nag-click ako sa susunod na statement. Nakakita ng mga bagong charges. Carla, may itatanong lang ako. Ano yon? Ginamit mo ba ang card ko para sa trip na to? 4 na segundo ang katahimikan. Binilang ko. Hindi, Daddy. Sabi ko nga nag-ipon kami. Sigurado ka. Kasi nakikita ko sa statement ko ang hotel nyo. Flights, pati helicopter tour. Impossible yon. Baka ninakaw ang card info mo. Tumawag ka agad sa banko. May pamilyar na tono sa boses niya. Parang business partner na nagtatago ng mali. Sigurado ako na ganoon nga. Sagot ko ng mahinahon. Tatawagan ko sila ngayon. Salamat ha. Alam kong hindi ikaw. Siyempre naman, Daddy. Hindi ako gagawa noon. Alam mo naman, hihingi ako kung kailangan ko. Alam ko, anak. Enjoy the rest of your trip. Love you. Love you too. Binaba ko at tinitigan ang phone. Walang kahit kaunting pag-alinlangan na nagsinungaling siya sa akin. Hindi lang umiwas. Gumawa pa siya ng buong kwento tungkol sa credit card debt. Nang sumandal ako sa upuan at ipinikit ang mata. Ang batang babae na dating umamin agad kapag nabasag ang florera ay ngayon profesional na magnanakaw at sinungaling. Kailan pa ako naging madaling lokohin sa paningin ng sarili kong anak? Kinagabihan. Nasa studio ako na napaligiran ng mga foto, album na matagal kong hindi binubuksan. Pamilyar ang pakiramdam ng Burgundy leader habang binubuklat ko ang mga alaala. Si Carla, 5 anyos, ngiping wala pa, nakangiti sa tabi ng unang bisikleta niya. Kulay pink na princess bike na kinailangan kong mag-overtime ng 1 buwan para mabili. Nakita niya sa display at sinabing pinakamagandang bagay sa mundo. Binili ko pa rin. Susunod na pahina, si Carla, 16 na anyos, nakapose sa tabi ng unang kotse. Hindi yung maasahang Toyota na sinuggest ko, kundi BMW convertible na pinamanhikan niya. Lahat ng kaklase ko may magagandang kotse. Daddy. Mahihiya ako. 2,200,000 ang halaga. Natotal niya pagkatapos ng 6 na buwan. Susunod, graduation niya sa kolehiyo sa Ateneo de Manila. 4 na taon, full tuition, dorm, allowance, mahigit 3,500,000. 3 beses siyang nagpalit ng kurse at nagtapos ng art history na hindi niya naman ginamit. Isinara ko ang album at kinuha ang mas maliit, hindi maayos. Mga larawan ni Miguel, ang isa ko pang anak, kahit hindi mo akalain sa paraan ng pagpapalaki sa kanya. Nakagraduate siya ng high school habang nagtatrabaho part-time sa palengke para makapag-community college. 15 taong gulang na Honda Civic ang kotse niya. Sarili niyang pera ang binili at siya rin ang nagme-maintain. Kabaligtaran talaga. Si Miguel, 3 beses lang humingi ng tulong sa akin sa buong buhay niya bilang adult. Minsan para sa repair ng kotse, binayaran niya agad sa loob ng 2 buwan. Minsan para sa deposit ng unang apartment, muling binayaran agad. At noong nakarang taon, nang humingi siya ng tulong sa kasal, hindi demanded, humingi lang. At nang sabihin kong ako na ang bahala sa buong kasal, iginiit niyang hatiin namin. Binuksan ko ang laptop at tinignan ang financial records na kinompil ko. Nakakagulat ang bilang. College education ni Carla, 9,500,000. Mga kotse, 4,200,000 sa loob ng mga taon. Tulong sa apartment at renta, 2 milyon. Credit card payments na binayaran ko para sa kanya, 1,600,000. Trust fund na ginawa ko sa 25 th birthday niya, 3 milyon, na naubos niya sa loob ng 18 buwan. Kabuuang 20,300,000, hindi pa kasama ang hindi mabilang na dinner, shopping, spa, bakasyon na binayaran ko ng walang tanong. Kay Miguel, 500,000 lang lahat. Bawat piso binayaran pabalik kasama ang interes. Narinig ko ang sarili kong buntong hininga sa tahimik na bahay. Lahat ng ito, bahay na ito, buhay na ito, para sana sa kanila, para mabigyan sila ng pagkakataon na hindi ko naranasan. Sa halip, lumikha ako ng halimaw. Isinara ko ang mga album at maingat na inayos sa shelf. Bukas, babalik si Carla mula sa bakasyon na ninakaw niya. Inaakalang magpapatuloy ang lahat. Pero may nagbago na sa akin nitong mga nakaraang araw. Nandoon pa rin ang sakit, pero nagsisimula ng maging mas matigas, may layunin. Kailangan niyang matutunan na may konsekwensya ang mga ginagawa, na hindi pwede magnakaw sa pamilya, at ako ang magtuturo sa kanya. Kinabukasan ng gabi, nakaupo ako sa sala ko na bukas ang laptop at nasa tabi ang phone. Sa Instagram story ni Carla, nasa airport siya, nagniningning sa ilalim ng ilaw. Finally airborne. Boracay, here we come. #blessed life #presidential suite, #living my best life.
I refresh ko every few minutes. Interior ng eroplano. Si Ronan na nagpapatawa sa first class. Champagne toast para sa best anniversary ever na may hashtag na #thatisgirl. Nang 11:47 nag-update ang story niya. Malabong larawan ng mga ilaw sa ibaba. Somewhere over the Visayas. Excited na sa swipe namin. Naghintay ako ng 30 minuto. Then tinawagan ko ang Oceanfront Grand Resort. Oceanfront Grand po, si Marcos ito. Paano ko po kayo matutulungan? Good evening, Marcos. Gusto ko pong kanselahin ang reservation. Presidential suite. Check-in bukas under the name Carla Santos. Matutulungan ko po kayo diyan, sir. May confirmation number po. Binasa ko mula sa bank statement. Gawa ito gamit ang credit card ko nang walang pahintulot. Kinakansela ko na agad. Naiintindihan ko po. Nakita ko po ang reservation. Sa kasamang palad, strict 72-hour cancellation policy po ang presidential suite. Non-refundable na po ang buo. Ok lang po. Ituloy nyo na. Siege po. Nakansela na. Makakatanggap po ng confirmation email ang cardholder sa ilang minuto. Sunod, tinawagan ko ang Avis Rent-A-Car. Parehong kwento, parehong professional na courtesy. Ang luxury convertible na ni-reserve ni Carla, wala na. May cancellation fee. Aprobado ko. Sunod ang Boracay Helicopter Adventures. Pasensya na po, sir, pero partial refund lang po ang maibibigay namin dahil within 24 hours na po. Mga 40% po ang makukuha nyo. Ok lang po. Ituloy nyo na. Bawat tawag, magalang na paliwanag, profesional na pag-unawa, sistematikong pagwasak sa masalimuot na plano bakasyon ng anak ko. La Solil Dining, Private Cabana, Deep Sea Fishing Charter, isa-isa, nawala sila. Sunod-sunod ang confirmation email, cancelled, cancelled, cancelled. Ang huling hakbang ang pinakasarap. Nag-login ako sa American Express account ko at pumunta sa Authorized User section. Carla Santos, remove user. Tinanong ng system kung sigurado ako. Pinindot ko ang confirm ng may kasiyahan na hindi ko naramdaman sa loob ng maraming taon. Nang 2:30 tapos na. Bawat luxury service, upgrade, indulgence, sistematikong nakansela. Bukas ng umaga, darating si Carla sa Boracay na walang matitirhan, walang sasakyan, at walang paraan para magbayad ng alternatibo. Nagbuhos ako ng whiskey at sumandal sa upuan. Tahimik ang phone ko ngayon, pero alam ko, magbabago rin yon at malapit na. Natulog ako ng mahimbing ng gabing iyon. Matiwasay na hindi ko naranasan sa loob ng maraming taon. Ang hustisya ay hindi palaging mabilis, pero kapag dumating, talagang buo. Nagsimulang tumunog ang phone ko ng 6:23 Si Carla ang caller ay pinabayaan kong tumunog. Simula pa lang yon. Natural akong nagising ng 7:30. Nag-inat sa sikat ng umaga na dumadaan sa kurtina ng kwarto. Malalim at walang panaginip ang tulog ko. Galing sa malinaw na konsensya at tapos na natrabaho. Nasa nightstand ang phone ko. Tahimik ang screen. Nagdungo ako sa kusina, pinatay ang coffee maker, at binuksan ang blinds para pumasok ang buong ningning ng umaga. Kumakanta ang mga ibon sa mangga sa labas ng bintana ko. Hindi ko napansin hanggang bumalik ako na may newspaper na ang phone ko ay nagniningning sa notifications. 15 missed calls, lahat kay Carla. Una ng 6:23 Pinakahuli ng 7:41 Ilang minuto pa lang. Nagbuhos ako ng kape at dahan-dahang humigop bago kunin ang phone. Kaagad itong tumunog sa kamay ko. Morning, anak. Maaga ka ata. Daddy. Maingat at nagtatanong ang boses niya. May problema ba kahapon sa card mo? Problema. Wala naman. Bakit? Kasi nung nag-check-in kami sa hotel, may issue daw sa reservation system. Sabi ng front desk, may problema sa payment. Lumakad ako sa bintana ng kusina at tumingin sa hardin ng kapitbahay. Nakakapagtaka naman. Gumagana naman ang card ko. Che-check ko nga ngayon. Nagkunwari akong naghahalungkat ng wallet kahit alam ko na ang makikita ko. Ayos naman lahat. Siguro ay test ko para sigurado. Teka lang. Daddy, hindi na kailangan. Hindi, nakakabahala to. Kung may fraud, kailangan ko agad malaman. Pumunta ako sa ATM 2 blokada ang layo. Dahan-dahan. Pagbalik ko pagkatapos ng 15 minuto, tinawagan ko ulit siya. Ayos naman lahat dito, anak. Gumagana ng maayos ang card. Baka computer glitch lang sa hotel nyo. Katahimikan. Siguro. Tinapos ko ang kape ko at nag-scramble ng itlog. Kumakanta ng mahina.
Tumunog ulit ang phone ng 9:15. Iba na ang boses niya, mas mataas, tense. Daddy, may talagang mali. Sabi ng hotel, nakansela ang reservation namin kagabi. May tumawag daw at kinansela lahat. Kawawa naman. Sinabi ba nila kung sino ang tumawag? Sabi nila cardholder daw. Pero imposible kasi kami ang nagbayad, di ba? Inilagay ko ang tinidor at sumandal sa upuan. Naalala ko nga, Carla. Sabi mo nag-ipon kayo ni Ronan. Kung ganoon, bakit isipin ng hotel na ang cardholder ang nagkansela? Hindi magkasya. Wala akong alam, anak. Saan kayo tumutuloy ngayon? Sa isang kakilakilabot na motel sa tabing highway. Daddy, kadiri dito. Halos hindi gumagana ang aircon at may mansa sa carpet na ayoko nang isipin. Kawawa naman kayo. Nakansela rin ba ang rental car, helicopter tour, dinner reservations? Nawala lahat. Naglabas ako ng tunog na nakikiramay habang sa loob ay humahanga sa efficiency ng ginawa ko kagabi. Daddy. Bumaba ang boses niya sa bulong. Hindi mo gagawin yon. Ano ang hindi ko gagawin, Carla? Wala. Kalimutan mo na. Pero naririnig ko sa boses niya. Nagsisimula ng maghinala. Nagsisimula ng magkadikit-dikit ang mga piraso. Actually, Daddy, may itatanong ako ng direkta. Siyempre, anak. Magtanong ka lang. Ikaw ba ang nagkansela ng reservations namin? Nakabitin ang tanong na parang tabak na malapit ng bumagsak. Dahan-dahan kong inilagay ang tasa ng kape. Pinag-isipan ang sagot. Tapos na ang oras ng laro. Ako nga. 7 segundo ang katahimikan. Binilang ko. Ano? Ano ang ibig mong sabihin? Carla, kinansela ko ang bawat reservation, bawat tour, bawat serbisyong nibook nyo gamit ang ninakaw nyong credit card ko. Ninakaw? Daddy, hindi ko ninakaw. Hiniram ko lang. 1,034,000. Nanatiling pantay ang boses ko. Philippine Airlines, April 15. Oceanfront Grand Resort, April 15. Avis Rent-A-Car, April 16 na. Gusto mo bang ituloy ko? Daddy, hindi mo naiintindihan. Pansamantala lang yon. Ibabayaran kita. Sa anong pera, Carla? Sa part-time job mo sa boutique na, 450 oras. Sa 3 oras ni Ronan sa Carlot. May ipon kami. Wala kayong ipon. Pera ko, yan na kinuha mo ng walang pahintulot. Tawag diyan deft. Huminga siya ng malalim. Sige, ginamit ko ang card mo. So what? Ama ko naman kita. Ang pagiging anak ko ay hindi dahilan para magnakaw ka sa akin. Hindi naman ako nagnakaw. Ang A mo. Pera ng pamilya naman yan. Di ba? Akin din naman eventually. Parang pisikal na suntok ang casual na entitlement sa boses niya. Eventually. Carla, hindi mo karapatan ang anumang pinaghirapan ko. Daddy, wag ganon. Palagi mo naman akong tinutulungan dati. Mas malaki lang to. Gaano kalaki, Carla? Ano ang ibig mong sabihin? Katahimikan ang nagsabi sa akin ng lahat. Carla, gaano kalaki? Hindi ko alam ang sinasabi mo. Subukan mo ulit. Daddy, natatakot ako. Bakit ka ganito? Dahil magnanakaw ang anak ko. At ngayon ko lang napagtanto kung gaano nakalala. Huwag mo akong tawagin noon. Kung ganoon, sabihin mo ang totoo. Gaano katagal mo na ginagamit ang card ko nang walang pahintulot? Hindi naman, mga maliliit lang minsan. Dinner o gas o. Gaano katagal, Carla? Siguro mga ilang buwan. Pero, Daddy, hindi naman malaki. Kapag kailangan ko lang, at alam kong papayag ka naman kung hihingi ako. Ilang buwan. Nagsimulang manginig ang kamay ko sa suppressed rage. Sa halip na humingi sa ama mo ng tulong ng normal, nagdesisyon ka magnakaw sa akin ng ilang buwan. Ibabayaran ko lahat. Sa anong pera? Maghahanap ako ng mas magandang trabaho. Mag-o-overtime ako. Kaya mo bang panindigan ang part-time job mo ngayon? Hindi fair yon. Fair. Gusto mong pag-usapan ang fair. Tumataas ng boses ko. Wala na akong pakialam. Fair sana kung humingi ka ng tulong. Fair sana kung iginalang mo ang lalaking nagpalaki sa'yo, nagpakain, nagdamit, at nagbayad ng buong buhay mo sa loob ng 29 taon. Ang pangit mo. Matapat ako. At malinaw na hindi ka sanay marinig yon. Namatay ang linya. Tinitigan ko ang phone ko ng sandali. Then diretsong pumunta sa computer. Kung ilang buwan siyang nagnanakaw, kailangan ko malaman kung gaano kalaki ang pinsala. Binuksan ko ang American Express account at nag-scroll pabalik sa statements. February, January, December, Le Bernardin in New York, 20,000. Naalala ko pa tanong ko sa kanya tungkol sa weekend sa Maynila. Sabi niya,
Kaibigan daw ang nagbayad ng dinner. November, Rostans, 52,000. Shopping para sa job interview Claudes na mula raw sa ipon niya. October, Shangri-La Boracay, 26,000. Girls, spa weekend na sobrang sulit daw. September, Louis Vuitton, 70,000. Bag na regalo raw ni Ronan. Patuloy na tumataas ang bilang. Restaurants, shopping, hotels, alahas, beauty treatments, lahat sa card ko. Lahat may elaborate na kasinungalingan. Kinuha ko ang kalkulator at nagsimulang mag-add. Ang bakasyon ay iceberg tip lang. Kabuwang unauthorized charges sa loob ng 6 na buwan. 1,380,000. Halos 1,400,000 na ninakaw ng paunti-unti, habang tinitingnan ako sa mata at nagsisinungaling. Sumandal ako sa upuan, nakatitig sa screen. Hindi lang niya niloko ang tiwala ko. Sistemaktiko niya akong ninakawan sa loob ng kalahating taon, habang nagpapanggap na nagpapasalamat sa suporta ko. Kailangan ko ng hangin. Lumipat ako sa sala at bumagsak sa leather recliner ko. Paihong upuan kung saan ko binabasahan si Carla ng kwentong pampatulog 20 taon na ang nakaraan. Nasa tabi ko ang phone at halos walang iniisip ay binuksan ko ang Instagram. May notification. Carla Santos posted a story. Tinalo ako ng curiosity. Pinindot ko. Shaki video ng isang highway motel. Narete ang boses ni Carla habang kita ang lumang wallpaper at kumukutitap na ilaw sa banyo. Kaya dito pinilit akong tumira ng tatay ko sa supposed to be dream vacation ko. Pinakita ng kamera ang mansa sa kisam. Dahil sa controlling at manipulative niyang ugali. Ito ang reality ko ngayon. Nagpatuloy ang tour, manipis na carpet, sira ang aircon, tanawin ng parking lot na puno ng truck. May susunod pang stories. Larawan ng mukha niya, maskara na tumutulo, pulang mata sa iyak. Caption. Kapag sinisiraan ka ng sarili mong tatay, dahil ayaw niyang makita kang sumulong. Toxic parents. Financial abuse. Hindi ko halos maibagsak ang phone. Isa pang story. Mahabang text sa itim na background. Lumaki sa ama na gumagamit ng pera para kontrolin ang bawat aspeto ng buhay ko. Nangangako ng pagmamahal pero may kondisyon. Hindi matiis na makita ang mga anak niya na malaya o masaya. Generational trauma. Narcissistic parents. Dumarating na ang comments. Girl, I cut off mo na completely. Deserve mo mas better. Toxic parents never change. Go no contact. I demand mo emotional damages. Patuloy akong nag-scroll habang sistematikong sinisira ng anak ko ang reputasyon ko sa harap ng mga hindi kilala. Story after story, inilalarawan ako bilang abusive. Controlling monster na sinira ang buhay niya dahil sa galit. Ang huling story ay direct video sa kamera. Sa mga nagtatanong kung ano ang nangyari, ganito palagi ang tatay ko. Noong bata pa ako, nangangako siya ng bagay tapos alisin kung hindi ako sumusunod eksakto sa gusto niya. Walang unconditional sa kanya. At ngayon na adult na ako, sinusubukan pa rin akong kontrolin sa pamamagitan ng pagkansela ng bakasyon na pinaghirapan kong bayaran. Na binayaran gamit sa ninakaw niyang pera. Hindi niya matiis na malaya na ako. Na hindi ko na siya kailangan. Kaya niya ako pinaparusahan sa pamamagitan ng pagtawag sa hotel at nagpapanggap na may problema sa payment. Sinira niya lahat dahil sa sama ng loob. Independent na ako ngayon. Ibinabahagi ko ito dahil alam kong marami pang ibang may magulang na ganito. Hindi kayo nag-iisa. Minsan ang mga taong supposed na walang kondisyong magmamahal sa atin ang pinakanakakasakit. Nagtapos ang video na pinupunasan ang luha at matapang na tumitingin sa kamera. Isinara ko ang API at inilagay ang phone nang nanginginig ang kamay. Sa loob ng 3 oras, ninakaw ako ng anak ko, niloko, ininsulto sa publiko, at ginawa ang sarili niyang biktima ng abuse ko. Ginawa niyang social media campaign ang simpleng kaso ng pagnanakaw at konsekwensya para sirain ang reputasyon ko at makakuha ng simpatya. Dumating na ang comments, daan-daan na, mula sa mga stranger na walang alam kundi bersyon ni Carla. Mga stranger na kumbinsido na akong halimaw. Tumingin ako sa sala ko, sa family photos sa mantelpiece. Si Carla sa high school graduation, college graduation, birthday parties, Pasko, family vacation sa Boracay, Palawan, Amanpulo, lahat binayaran ng lalaking tinatawag niyang abusive sa internet. Parehong lalaki na natuklasan pa lang na ninanakawan siya ng 6 na buwan. Kung gusto ni Carla na maging kontrabida ako, malapit na niyang malaman kung ano talaga ang hitsura noon. Kinuha ko ang phone at tinawagan ang opisina ng abogado ko. Henderson and Associates, si Rebecca ito. Rebecca, si Raymond Santos. Kailangan ko ng emergency appointment kay Ati Jimenez bukas ng umaga.
Opo, Mr. Santos. Tungkol po saan? Tumingin ako sa larawan sa mantelpiece, Sweet 16 party ni Carla, kung saan yakap niya ako, at bumulong na, best dad in the world, ako. Pagbabago ng trust fund, sabi ko, at pagbabago ng last will and testament. Kinabukasan ng eksaktong 9 oras AM. Nakaupo ako sa opisina ni Ate Jimenez na naka-best business suite at may leader portfolio na puno ng printed bank statements. 15 taon na niyang abogado ko, mula business contracts hanggang divorce. Pinagkakatiwalaan ko siyang tao. Raymond, tumayo siya at nakipagkamay, seryoso ang mukha. Sabi ni Rebecca urgent. Ano ang maitutulong ko? Binuksan ko ang portfolio at inilagay ang statements sa Nara desk niya. Kailangan kong baguhin ang trust fund at ang will ko. Alright. Alin pong trust ang tinutukoy natin? Yung ginawa ko para sa 30th birthday ni Carla. 12 milyon na mag-vest next year. Naalala ko yon. Anong klaseng pagbabago ang gusto mo? Ipinasa ko ang statements. Gusto ko siyang tanggalin bilang beneficiary. Kay Miguel na lang lahat mapupunta. Mabilis niyang tinignan ang papeles. Tumaas ang kilay habang nakikita ang highlighted charges. Unauthorized lahat to. Lahat po. 6 na buwan ng sistematikong pagnanakaw na nagkulmin sa 1,034,000 na bakasyon na hindi ko alam o pinayagan. Nakakausap mo na ba siya tungkol dito? Kahapon niya inamin. Iginigit niyang family money naman daw. Tapos ginugol ang gabi sa pagsira ng reputasyon ko sa social media. Kinuha ko ang phone ko at ipinakita ang screenshots ng Instagram stories ni Carla. Inilalaawan niya akong abusive parent dahil kinansel ako ang bakasyon na binili niya gamit ang ninakaw niyang pera. Binasa ni Ate Jimenez ang mga post, lalong sumeryoso ang mukha. Grab ito. Talagang committed siya sa narrative. Committed na kaya napagtanto kung kailangan niyang matuto ng totoong konsekwensya. Gusto ko siyang tanggalin completely sa will ko rin. Inilagay niya ang phone at sumandal. Raymond, kailangan ko tanungin. Sigurado ka ba rito? Permanenteng pagbabago ito. Pwede pang maghilom ang relasyon ng pamilya. Pero mas mahirap baliktarin ang legal documents. Ninakaw niya ang halos 1,400,000 sa akin, Jimenez. Tapos nagsinungaling. Tapos inakusahan ako sa publiko ng abuse dahil pinigilan ko siyang magnakaw pa. Hanggang kailan ko pa i-enable ang ganitong ugali at hindi ipagtatanggol ang sarili ko? Naiintindihan ko ang galit mo. Hindi galit ito. Hustisya ito. May isa pang dokumento akong inilabas. May listahan din ako ng previous loans at gifts sa nakaraang 5 taon. 20,300,000, hindi pa kasama ang education niya. Hala, kahit piso hindi niya binayaran pabalik. Ngayon ko lang nalaman na nagnanakaw pa pala siya bukod sa mga libreng ibinigay ko. Ginagawa niya akong walking ATM, kaya permanenteng tinatanggal ko ang access niya. Matagal siyang tahimik habang pinag-aralan ang documents. Paano kung subukan muna ang family mediation o therapy? Hindi mo pwedeng immediate ang taong entitled magnakaw sa'yo. At tiyak na hindi mo mapagkakatiwalaan ng 12 milyon inheritance. Ano ang tingin ni Miguel dito? Hindi pa niya alam. Tatawagan ko siya mamaya. Si Miguel ay hindi kailanman humingi ng kahit ano na hindi talaga kailangan. At palaging binabayaran pabalik kasama interes. Siya ang karapat-dapat makinabang sa pinaghirapan ko. Hindi ang anak na sistematikong nagnanakaw sa akin. Tumango siya ng dahan-dahan. Kung sigurado ka talaga, pwede kong i-draft ang modifications. Ang trust fund change, may 30-day waiting period at kailangan i-notify ang lahat ng current beneficiaries. Ang will changes, pwede agad ma-execute. Gaano katagal bago maging effective lahat? 6 na linggo para legally binding ang trust modifications. Effective agad ang will changes pag pinirmahan mo. At ma-notify siya. Makakatanggap siya ng legal notice. Required po ng batas. Ngumiti ako sa unang pagkakataon sa loob ng ilang araw. Perfect. Gusto ko malaman niya eksakto kung magkano ang halaga ng mga desisyon niya. Nagsimula siyang kumuha ng forms. Kailangan mo lang mag-initial sa ilang changes at magbigay ng updated beneficiary info para kay Miguel. Handa ka na ba ngayon? Handa na ako kahapon pa. Makalawa ng oras, lumakad ako palabas ng Henderson and Associates na may makapal na folder ng legal documents at malalim na kasiyahan. Ang trust fund ni Carla, ang safety net na ginawa ko para simulan ang adult life niya, ngayon ay nakalaan na kay Miguel, na talagang nararapat dito sa pamamagitan ng respeto at responsibilidad. Wala na ang pangalan niya kahit saan sa will ko. Nakaupo ako sa kotse sa parking garage. Hawak ang mga dokumento na magbabago ng lahat. Sa loob ng 6 na linggo, makakatanggap si Carla ng formal legal notice
na nadisinherit siya. Matututo siya na may konsekwensya ang mga ginawa niya na lampas pa sa nakanselang bakasyon. Gusto niyang maging independent. Matutupad ang wish niya. Kinuha ko ang phone at nag-scroll kay Miguel. Oras na para malaman niya na ang integridad at karakter niya ay sa wakas ay gagantimpalaan. Habang nakapila sa stoplight, tinawagan ko siya. Nakaupo ako sa kotse na nakabukas ang legal documents sa passenger seat. Pinapanood ang iba pang driver na nagmamadali sa Miraculous na hapon. Sumagot si Miguel sa ikalawang ring. Hey, Daddy. Ano yon? Miguel, may importanteng balita ako. Pwede ka bang makapag-usap? Naman, kakakain ko lang ng lunch sa trabaho. Ok lang ba lahat? Pumasok ako sa driveway at pinatay ang makina. Kailangan ko sabihin sa iyo ang mga pagbabago na ginawa ko sa will ko at sa trust fund ni Carla. Katahimikan. Daddy, anong nangyari? Miguel, ililipat ko ang 12 milyon trust fund ni Carla sa iyo. At tinanggal ko na siya completely sa will ko. Ano? Bakit mo? Daddy, anong nangyari? Kinuha ko ang documents at pumasok sa bahay. Naupo sa opisina ko. Nagnanakaw si Carla sa akin ng mga buwan. Halos 1,400,000 unauthorized charges sa credit card ko. Hindi pwede yon. Hindi gagawa si Carla noon. Inamin niya, Miguel. Nandoon lahat ang dokumento. Binuksan ko ang statements sa computer. Gusto mo bang isa-isahin ko ang charges? Kailangan ko maintindihan. Binasa ko ng methodical. Restaurants, shopping sprees, hotels, bakasyon, bawat charge kasama ang petsa at halaga. Tahimik na tahimik si Miguel sa bawat item. At nung kinompronta mo siya, sabi niya family money naman daw at hiniram lang. Tapos kahapon nag-post siya sa Instagram kung gaano ka daw abusive at controlling na tatay. Miguel, kailan mo huling nakausap si Carla? Yung talagang usap. Siguro mga 2 buwan na ang nakaraan. Tumawag siya tungkol sa refinancing ng car loan niya. Hindi na rin kami gaanong nag-uusap simula nung kinasal siya kay Ronan. Nag-pause siya. Nagbago talaga siya, Daddy. Iba na siya noon. Alam ko. Pero ang tao ay nagiging kung sino ang pinili nilang maging, Miguel. At pinili niyang maging taong nagnanakaw sa pamilya at nagpapanggap na biktima kapag may konsekwensya. Tungkol sa trust fund, Daddy, hindi ko feel na kunin ang pera na para sana sa kanya. Miguel, hindi mo kailanman hiniling ang kahit ano na hindi talaga kailangan. Binabayaran mo palagi ang bawat piso na hiniram mo kasama interes. 60 oras ka nagtatrabaho bawat linggo para sa pamilya mo at nakakahanap ka pa ng oras tumulong sa kapitbahay. Si Carla, 15 oras lang sa isang linggo at naniniwala akong utang ko sa kanya ang luxury lifestyle. Alin sa mga anak ko ang karapat-dapat magmana ng pinaghirapan ko? Kung ganun mo ilagay, hindi ko siya pinaparusahan dahil sa galit. Ginagantimpalaan ko ang pagiging anak na pinalaki ko. May pagkakaiba yon. Ano na ang susunod? Alam na ba niya? Makakatanggap siya ng legal notification pagbalik niya mula sa ninakaw niyang bakasyon. Inaasahan ko unpleasant ang usapan na yon. Daddy, mag-ingat ka. May galit si Ronan kapag hindi niya nakukuha ang gusto niya. Hindi ako natatakot kay Ronan. Alam ko. Pero baka maghanda ka na lang. Tumingin ako sa mga dokumento sa desk ko. Legal proof na pinili ko ang karakter kaysa dugo. Integridad kaysa obligasyon ng pamilya. Maaari silang mag-react kahit ano pa ang gusto nila, Miguel. Pero hindi na nila ako makakakupit. At hindi na nila ako mapipilit na i-enable ang ugali nila. Sigurado ka ba talaga? Hindi pa ako naging masigurado sa buong buhay ko. Mahigit 10 minuto pa kaming nag-usap tungkol sa practical details. Legal timeline, reaksyon ng pamilya niya sa biglang windfall. Nang mag-goodbye kami, nakaupo ako sa opisina ko na napaligiran ng ebidensya ng pagtataksil ng anak ko at ng halaga ng anak kong lalaki. Bukas, ipapadala ko ang kopya ng trust modification kay Carla. Sa oras na matanggap niya, wala nang balikan. Pero iyon naman ang punto. Makalipas ang 3 araw, nag-drive ako sa apartment complex ni Carla at naglagay ng Manila envelope sa mailbox niya. Mas malakas ang sinasabi ng documents kaysa anumang usapan. Tahimik akong umuwi at naghintay. Dumating ang tawag ng Martes, 2:47 PM. Ano tong kasagutan ito? Galit na galit ang boses ni Carla bago pa ako makapagsalita. Legal documents. Inassume kong nabasa mo na. Hindi mo ito pwedeng gawin. Hindi mo pwedeng kunin ang pera ko. Pera mo, Carla, ginugol mo lang ang nakaraang linggo sa bakasyon gamit ang ninakaw mong pera. At ngayon ako pa ang sinasabi mong magnanakaw. Akin yung trust fund na yon. Ipinangako mo sa akin.
Ipinangako ko yon sa anak na akala ko pinalaki ko. Mukhang wala na pala ang taong yon. Daddy, kailangan mong ibalik ito. Please, hindi mo naiintindihan. May plano na si Ronan sa perang yon. Bibili kami ng bahay, magkakaanak. Plano na gawa sa ninakaw na pera ay madalas na Bob Ruiz. Tahimik ang linya maliban sa muffled na usapan sa background. Lalong lumakas ang boses ni Ronan. Pumupunta na kami riyan, sabi ni Carla. Kailangan nating mag-usap ng harapan. Hindi na kailangan. Kailangan. Darating kami sa loob ng 20 minuto. Namatay ang linya. Nakaupo ako sa sala ko at naghintay. Hindi naman ako naghintay ng matagal. Pagkatapos ng 17 minuto, nanginginig ang pinto ko sa malakas na katok. Buksan mo to, Raymond. Boses ni Ronan. Kailangan nating mag-usap. Binuksan ko ang pinto. Parehong nakatayo sila sa porch. Basang-basa ng luha ang mukha ni Carla. Nakakuyom ang kamao ni Ronan. Baliw ito. Lumampas si Ronan sa akin papasok sa sala. Hindi mo pwedeng kunin ang pera na hindi naman sayo. Ronan, bahay ko to. Wala kang karapatang pumasok dito at mag-demand. Akin yung trust fund na yon para kay Carla. Hindi, sa taong akala ko si Carla noon. Mali pala ang pagkakakilala ko sa karakter niya. Bumagsak si Carla sa sofa ko. Nakayuko ang mga legal papers sa kamay. Daddy, please. Pasensya na sa credit card. Ibabayaran ko. Sa anong pera? Maghahanap ako ng mas magandang trabaho. Mag-extra hours ako. Kahit anong gusto mo. Ang gusto ko ay anak na hindi nagnanakaw sa akin at nagsisinungaling pagkatapos. Lumapit si Ronan, bumaba ang boses sa threatening whisper. Ayusin mo to, matanda. Tatawagan mo ang abogado mo at ibabalik mo lahat ng ginawa mo. O kaya ano? O malalaman mo kung ano ang mangyayari kapag nakipag-away ka sa maling tao. Kinuha ko ang phone ko. Nang banta ka ba sa akin sa loob mismo ng bahay ko, Ronan? Sinasabi ko lang kung paano magiging ang takbo ng mga bagay. Emar Santos. Lumitaw sa box kong pinto si GNG, Patterson, kapitbahay ko. Ayos lang po ba kayo? Narinig ko ang sigawan. Agad nagbago ang atmosphere sa silid. Huminto si Ronan, nag-shift sa mas socially acceptable posture. Pinunasan ni Carla ang luha at sinubukang maging kalmado. Ayos lang po, tita. Family discussion lang na medyo naging mainit. Tumingin siya sa pulang mukha ni Ronan at basang-basa ng luha na mukha ni Carla. Kung sigurado kayo, alis na kami. Tumayo si Carla, binigyan ako ng tingin na puno ng puot. Di ba, Ronan? Tinitigan ako ni Ronan ng matagal. Nakuyumoy ang panga. Hindi pa tapos to. Tapos na. Pantay at kalmado ang boses ko. At kung babanta ka ulit sa akin, tatawagan ko ang pulis. Malinaw ba? Umalis sila nang walang salitaan. Sinadya ni Ronan na masagi ang balikat ko. Pinanood ko sila sa bintana habang nagtatalo sa kotse bago umalis. Nasa pinto pa si GNG, Patterson. Raymond, sigurado ka bang ayos ka lang? Galit na galit yung binata. Family problems lang, Elinor. Kaya ko to. Kung may kailangan ka, salamat. Pinahahalagahan ko po. Umalis siya at isinara ko ang pinto. Ikinandado sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon. Bahagyang nanginginig ang kamay ko, hindi sa takot, kundi sa adrenaline. Nang banta sa akin si Ronan sa harap ng witness. Hiningi ni Carla na baliktarin ang legal decisions na may ebidensya ng mga buwan. Parehong kumilos na parang minor misunderstanding lang ang pagnanakaw ng 1,400,000 na maayos sa sorry at pangako. Pumunta ako sa kusina at nagbuhos ng tubig. Tumingin sa tahimik na kalye kung saan nakatira ang normal na pamilya. Sa labas, nagpaplano sina Carla at Ronan ng susunod na hakbang. Pero tapos ko na ang akin. Makalipas ang 3 araw, nagring ang doorbell ko. Isang courier na may clipboard at official na envelope. Raymond Santos. Ako po. Pirmahan niyo po dito. May legal papers po kayo. Pirmahan ko ng mekanikal at kinuha ang envelope. Bumagsak ang tiyan ko kahit hindi ko pa binubuksan. Formal na demanda mula kay Carla Santos laban kay Raymond Santos. Psychological abuse, financial manipulation, intentional infliction of emotional distress. Binasa ko ng dahan-dahan. Lumalaki ang disbelief sa bawat talata. Ayon sa reklamo niya, sistematiko akong nagkontrol at nagmanipulete sa kanya gamit ang financial coercion. Ang trust fund na hindi niya pinaghirapan ay inilarawan bilang promised compensation sa mga taon ng emotional abuse. Ang pagkansela ko sa ninakaw niyang bakasyon ay tinawag na malicious sabotage para magdulot ng maximum psychological harm. Humihingi siya ng 15 milyon damages. Inilalawan ako ng demanda
bilang halimaw na nagtorment psychologically sa anak niya sa loob ng maraming taon gamit ang pera bilang sandata. Bawat boundary na ginawa ko, bawat konsekwensya na ipinatupad ay ginawang ebidensya ng abuse. Parang funhouse mirror ang pagbabasa ng bersyon niya ng relasyon namin. Lahat ng normal na parental interaction ay nakabaluktot. Inilagay ko ang papeles at pumunta sa filing cabinet. Kinuha ang folder ng bank statements, cancelled checks, financial records. 29 taon ng suporta sa education, lifestyle, pagkakamali niya. Daang-daang milyon na libreng ibinigay, walang kondisyon. Matindi ang contrast. Narito ang dokumentasyon ng generosity sa loob ng dekada. At narito ang legal claim niya na financially abusive ako. Tinawagan ko si Ate Jimenez. Raymond, inaasahan ko na ang tawag mo. I assume na serve ka na. Paano mo nalaman? Kasi ganyan talaga kapag naharap sa totoong konsekwensya ang entitled na tao sa unang pagkakataon. Umaatak sila. Kalmado ang boses niya. Kumusta ka? Honestly, nagsisimula na akong magduda sa sarili ko bago dumating to. Ngayon naalala ko ulit kung bakit ko ginawa ang mga pagbabago. Mabuti, kasi madali ipagtanggol ang kasong ito. May dokumento. Kanang voluntary financial support sa loob ng maraming taon. Malinaw na ebidensya ng unauthorized use ng credit card at witness sa threatening behavior nila. Paano ang claims niya ng psychological abuse? Raymond, ang pagset ng boundaries sa adult child ay hindi abuse. Ang pagtanggi na i-enable ang pagnanakaw ay hindi manipulation. Ipapakita natin ang facts at hayaan nating magsalita ang mga ito. Mahigit 20 minuto pa kaming nag-usap tungkol sa strategy at timeline. Nang ibaba ko ang phone, mas matatag na ang pakiramdam ko. Mas sigurado sa direksyon ko. Inilatag ko ang demanda sa dining table katabi ng sarili kong dokumentasyon. Overwhelming ang ebidensya. Bawat paratang ni Carla sa karakter ko ay kinokontra ng dekada ng proof ng kabaligtaran. Pero habang inaayos ko ang defense materials, may hindi inaasahang nangyari. Sa halip na galit, kakaibang kapayapaan ang dumating. Pinatunayan lang ng anak ko sa legal documents na nakafile sa korte na tama ang naging pagtingin ko sa kanya. Taong magsisinungaling, magmamanyobra, at magsisira ng relasyon ng pamilya kaysa umako ng responsibilidad sa mga ginawa niya. Nawala ang pagdududa. Ang demanda ay hindi atake sa karakter ko. Ito ay vindication ng bawat desisyon ko. Nasa gitna ko ng pag-aayos ng documents nang nag-vibrate ang phone ko. Text mula sa unknown number. Binuksan ko. Mahaba ang message. Daddy, si Carla ito. May bagong number ako. Alam kong ayaw mo siguro akong marinig ngayon. Pero may importante akong sasabihin. Binaba ko ang demanda kaninang umaga. Hindi na kita lalabanan. Nagkaroon ako ng maraming oras mag-isip nitong nakaraang 2 buwan. Naghiwalay na kami ni Ronan, 3 linggo na ang nakaraan. Siya ang nagtulak sa demanda. Sabi niya, mapapabayad natin siya sa pag-insulto sa atin. Pero nakaupo sa opisina ng abogado. Nakikinig sa kanya na sirain ka sa korte. Napagtanto kong hindi ko nakilala ang sarili ko. Nagnakaw talaga ako sa'yo. Wala nang ibang salita. Kinuha ko ang tiwala mo at pera mo tapos kumilos na parang mas marami ka pang utang sa akin. Kumbinsido ko ang sarili ko na deserve ko dahil pamilya tayo. Pero hindi ganyan ang pamilya, di ba? Pinalaki mo akong mas mabuti pa roon. Naalala ko pa na proud ako na may tatay na nagtatrabaho ng sobra. Na nagtayo ng isang bagay mula sa wala. Sa isang punto, nagsimula ko ng tingnan ang tagumpay mo bilang isang bagay na entitled ako. Sa halip na isang bagay na dapat kong subukang kitain sa sarili ko. Hindi ko hinintay ang kapatawaran mo ngayon. Hindi ako humihingi ng pera o ibalik ang trust fund. Gusto ko lang malaman mo na sa wakas na iintindihan ko ang tinuturo mo sa akin. May konsekwensya ang mga aksyon. Kailangang kitain ang respeto. Hindi ibig sabihin ng pamilya na pwede kang saktan ng libre. Kumuha na ako ng sariling apartment. Full-time na sa Bautike. At sinusubukang alamin kung sino ako nang wala ang impluensya ni Ronan o ang safety net mo. Nakakatakot. Pero siguro kailangan ko yon. Mahal kita, Daddy. Sana balang araw mahalin mo ulit ako, Carla. Binasa ko ng 3 beses. Naghahanap ng signs ng manipulation. Iba ang tono sa kahit ano na sinulat niya sa akin nitong mga nakaraang taon. Walang demands, walang justifications, walang pagbabawas sa ginawa niya. Kaya bang magbago ng ganoon kalaki ang tao? O mas sopistikado lang na manipulation ito? Inilagay ko ang phone at lumakad sa bintana ng kusina. Tumingin sa hardin na napabayaan ko mula nang magsimula ang lahat. Kailangan putulin ang mga rosas. Kailangan damuhan. Patuloy ang buhay habang nakatuon ako sa legal battles at family betrayal. 2 buwan ng katahimikan.
2 buwan para ma-process ng pareho namin ang nangyari. Para mabuhay sa konsekwensya ng mga desisyon namin. Siguro yon ang kailangan namin pareho. Nasa counter ang phone ko. Naghihintay ng sagot. Pwede ko agad i-replay. Simulan ang mabagal na proseso ng rebuilding trust. O pwede akong maghintay, hayaan pang tumagal ang oras. Tingnan kung totoo ang pagbabagong ito o pansamantala lang. Naisip ko si Miguel na pinalaki ko. Ang anak na hindi kailangan ng dramatic consequences dahil natuto siya agad ng accountability. Naisip ko si Carla na pinalaki ko. Ang anak na nawala sa landas pero maaring naghahanap na ulit ng tama. Lumulubog na ang araw. Mahaba ang anino sa sahig ng kusina ko. Kinuha ko ang phone at binasa ulit ang message niya. Then inilagay pabalik ng hindi sumasagot. May mga bagay na hindi dapat madaliin. Ang tiwala, kapag nasira, kailangan ng oras at consistent action para maibalik. Kung talagang nagbabago si Carla, may intindihan niya yon. Kung hindi, ipapakita niya sa pamamagitan ng pagdemand ng instant forgiveness. Sa ngayon, magpapatuloy ang katahimikan, hindi dahil sa cruelty, kundi dahil sa karunungan na natutunan sa karanasan. 29 taon ko siyang in-enable ang mga pagkakamali sa pamamagitan ng sobrang bilis na kapatawaran at sobrang lambot na konsekwensya. Kung gusto niyang magkarelasyon ulit sa ama niya, kailangan niyang patunayan na karapat-dapat siya. Sasabihin ng oras kung aling Carla ang makakaharap ko. Ang nagnakaw sa akin o ang sumulat ng mensaheng ito. Hanggang hindi ko pa sigurado, mananatiling bukas ang pinto. Pero mananatili rin ang trust fund kung saan siya nararapat. Kung nagustuhan niyo ang kwentong ito, please like this video, mag-subscribe sa channel, at i-share ang inyong impressions sa comment section. Para sa susunod na kwento, i-click ang box sa kaliwa. Maraming salamat sa panonood.